Inakbayan si Tessa ni Adrian, buhat nito sa isang kamay ang malaking bag. Iniharap siya ng binata. Tessa, mahal kita. Ikaw ang babaeng nagpapasaya sa akin. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa magulong mundo ko. Huwag mong iisiping iwanan ako. Mahal mo ko, hindi ba? Gusto niyang ipagsigawan ang pagmamahal niya para kay Adrian, ngunit hindi niya magawa. Hindi ako aalis. Nangako ako sa'yo, hindi ba? Halos hindi lumabas sa bibig niyang mga salita. Mahal mo ba ako? Ulit ni Adrian. Anong klaseng tanong yan? Mag-asawa na nga tayo. Hinila niya ito sa loob ng bahay. Napasulyap siya sa matandang nagmamasid sa kanila. Nagbabagang mata nito at alam niyang warning ang masamang tingin nito na kung nakakamatay lang ang titig ay bumulagta na siya. Hindi agad umalis si Don Anselmo na natili ito sa bahay ng anak at nakikipag-usap sa kanila. Naghanda siya ng pagkain. Nagtatanong pa ito tungkol sa kanya. Plastik na walastik ang matanda. May tao palang ganun kasama. Tumayo na siya. Adrian, anong gusto mong kainin? Baka may request ka. Lulutuin ko kagad. Malambing niyang sabi upang itago ang takot. Ayaw niya makahalatang asawa. Tessa, okay ng ulam natin noong umaga. Initin mo na lang. Ayokong nahihirapan ka. Kinintalan siya nito ng halik sa noo. Patuloy ang kwentuhan ng dalawa habang naghahain siya. Wala siya sa sarili. Mahal siya ni Adrian, ngunit kailangan niya itong iwan para sa kapayapaan at kaligtasan ng kanyang pamilya. May dumantay sa kanyang balikat, nabitawan niyang hawak na baso at nabasag ito sa kanyang paanan. Sorry, nagulat ba kita? Sabi ni Adrian. Dinampot nito ang basag na baso sa kanyang paanan. Gusto niyang bumunghalit ng iyak, ngunit hindi niya magawa. Nasa harapan niya si Don Anselmo. Kailangan niyang magpakatatag at mag-isip ng dapat gawin. Tinapangan niyang mukha, hindi niya gusto na makitang nagdiriwang ang matanda. Umalis si Adrian upang kuhanin ng map sa labas. Nakakita ng pagkakataon si Don Anselmo at nilapitan siya. Subukan mo magsumbong kay Adrian. Uubusin ko ang lahi niyo. Hindi ako nagbibiro. Wala akong ititirang buhay. Huwag mong sisirain ang pagsasama namin mag-ama. Tessa, huwag kang gagalaw dyan. Lilinisin ko muna't baka mabubog ka. Ani Adrian pagbalik. Tessa, mag-iingat ka. Baka masugatan ka. Anang matanda. Agad nagtungo sa lababo si Don Anselmo upang maghugas ng kamay. Napakagaling talaga nitong umarte. May natapakan na matandang basag na piraso ng baso. Dumugo ang paa nito. Agad itong nilapitan ni Adrian at nilinis ang sugat at ginamot. Hindi naman malalim ang naging sugat. Tumunog ang phone ni Adrian. Sinagot nitong tawag. Siya nagpatuloy ng paglilinis. Ano? May aksidente sa construction site? Sige, pupunta na ako dyan. Malakas ang boses na sabi ni Adrian. Napatigil siya sa pagwawalis. Ayaw niyang maiwan kasama si Don Anselmo. Dad, aalis muna ako. May aksidente sa construction site. Sige, sasama ako sa'yo. Nakahinga siya ng maluwag na madinig ang sinabi ng matanda. Pabalik-balik siya ng lakad kahit na anong isip niya, hindi niya alam ang dapat gawin. Naisipan niya maglakad-lakad. Nakasabay niya sa paglabas ng gate si Vic. Iniwasan niya ito dahil ayaw niya ng kausap kaso'y sumunod to sa kanya. Kumusta? Balita ko kinasal na kay ni Adrian. Tumango lamang siya at nagsuot ng earphone sa tenga. Naunwaan naman ito ni Vic at hindi na siya kinausap. Mabilis ang lakad niya at sinasabayan siya nito. Nagulat pa siya nang hinawakan itong braso niya. Napalinga siya sa paligid. Nasa madilim silang bahagi ng subdivision. Tessa, aaminin ko sa'yo na gusto kita. Pero dahil asawa ka na ng pinsan ko, huwag ka sanang mailang sa akin at sana magkaibigan pa rin tayo. Friends? Inabot nitong kamay sa kanya. Tumango siya at inabot ang kamay ng binata. Nagulat pa siya ng tagalan nitong pagkakahawak sa kanyang kamay. Kaya siya nang bumitaw. May padaang puting van at nagulat na lamang siya ng takpan ni Vic ang kanyang bibig at sa pilitan siyang ipasok sa loob ng sasakyan. Nagpupumiglas siya, ngunit sadyang malakas ang lalaki. Nawalan siya ng malay at hindi niya na alam kung anong nangyari. Nagmamaneho ng pauwi si Adrian. Napagalitan niyang trabahador dahil akala niya'y malaking aksidente. Sinayang nitong oras niya para kay Tessa. Sa wakas sinasabi na niya, ang damdamin para sa asawa. Malaki ang takot na gumapang sa kanyang dibdib nang akalain niya na iiwan siya ni Tessa. Kailangan pa niyang takutin para magtapat. Hirap na hirap siyang aminin ang nararamdaman. Wala siyang pakialam sa nakaraan ni Tessa. Tanggap niya. Lalo na si Eden, napangiti siya ng malalang magina. Excited siyang bumaba ng kotse. Tessa, walang sagot mula dito. Tinawagan niyang asawa, hindi ito sumagot. Tinignan niya ang CCTV sa bahay. Hindi nakasaksak. Wala itong kuha ng araw na yun.
Nagpunta siya sa security guards. Tinignan niya ang CCTV na subdivision. Nahagip ng kamera si Tessa kasabay si Vic sa paglalakad. May kuha pang magkahawak ng kamay ang mga to bago pumasok sa isang van. Kumulong dugo niya. Namulang kanyang muka sa matinding galit. Bakit magkasamang dalawa? Agad niyang pinuntahan si Vic. Walang sumasagot sa bahay nito. Gusto niyang magwala. Makakapatay siya ng tao kapag nagkataon. Bumalik siya sa loob ng bahay at kinuha ang phone. Tinadtad niya ito ng text message at chat si Tessa. Tinawagan niya ito at may sumagot. Hello, naliligo si Tessa sa banyo. Boses ni Vic. Sumiklab ang kanyang galit. Gago ka Vic, nasan kayo ni Tessa? Gusto ko makausap ang asawa ko. Well, gagamitin ko ng pagkakataong ito. Matagal na kaming may relasyon. Matagal ka niya nang gustong iwan. Kanina lang nahuli mo siya. Sasama na siya sa akin. Hindi ka niya mahal. Pera mo lang ang habol niya. Ibigay mo kay Tess ang telepono. Tarantado ka. Wag kang magpapakita sa akin at mapapatay kitang hayop ka. Pinaba nito ang tawag at may natanggap siyang mga larawan. Mga malaswang litrato ni Tess at Vic. Masakit ang ulo ni Tessa nang magising. Nabungaran niya si Vic na nakaupo sa kanyang harapan. Napabalikwas siya at naghilakbot. Nang maisip ang posibleng nangyari, nakasuot lamang siya ng damit. Anong ginawa mo sa akin? Ano yung pinakaramdaman ng sarili? Wala akong ginawa sa'yo, Tessa. Sumunod lang ako sa utos ni Don Anselmo. Hinintay kitang magising para kausapin ka. Nalayuan mo si Adrian. Nakakatakot ang tiyuhin ko. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Vic, akala ko mabuting tao ka. Tinanggap kong utos ni Don Anselmo kaya sa iba niya ipagawa. At least, kontrolado kung posibleng mangyari sa'yo. Patawarin mo ko. Lumayo ka na. Tutulungan kita. Hindi. Kailangan malaman ni Adrian ang nangyari. Sasabihin ko sa kanyang totoo. Ani ang tumayo sa kama. Tessa, lumayo ka muna. Baka magalit si Don Anselmo kapag bumalik ka kay Adrian. Baka mamaya, ipapatay ka niya. Makinig ka sa akin. Ito ang pagkakataon mo na lumayo dahil galit si Adrian sa'yo. Sa inakalang pagtataksil mo. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Napaupo siya sa kama, magulo ang kanyang isip at damdamin. Halos hindi siya makahinga sa pag-iyak. Lumapit si Vic at binigyan siya ng tubig. Hinagod itong kanyang likod. Wala siya mapagkuhanan ng lakas kaya napayakap siya dito. Tama si Vic. Ito ang pagkakataon niya upang makalayo. Sa ibang panahon baka magkatagpo ulit sila ni Adrian. Kapag pwede na. Tila sinaksak ang puso niya sa isiping magkakahiwalay sila ng lalaking pinakamamahal. Nagulantang na lamang siya ng pabalyang nabuksan ng pinto. Tila torong nagwawala si Adrian. Sinugod nito si Vic at sinuntok. Nagsuntukan ng dalawa sa kanyang harapan. Nakita niyang duguan si Vic na walang tigil na inundayan ito ni Adrian ng suntok habang nakahandusay sa sahig. Tama na, sigaw niya ngunit hindi tumitigil si Adrian. Tila nagdilim ang paningin nito. Iniharang niya sarili bago nito mapatay si Vic. Hinila ni Adrian ang kanyang buhok at talagang pinagtatanggol pang kabit mo. Aray, tama na Adrian. Nagmamakaawa siya. Hinila siya nito palabas ng kwarto. Hindi siya pwedeng sumama dito. Ngunit malakas ang lalaki. Kinaladkad siya palabas. Nakita niya si Don Anselmo na nakatayo sa labas ng pinto. Nakangisi ito na tila demonyo. Nagpumiglas siya. Wala siya pagkakahawak ni Adrian. Tapusin na natin ang relasyon natin. Natigilan si Adrian. Umuwi tayo at mag-usap. Huminahon to ng bahagya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi kita mahal. Ginamit lang kita. Si Vic ang mahal ko. Kahit siya'y nangilabot sa lumabas sa bibig niya. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, Tessa. Ramdam ko mahal mo ko. Ilang beses mo sinabi na gusto mo ko. Naawa siya na itsura ni Adrian na gusto na niyang bawiin ang sinabi. Pera mong gusto ko at hindi ikaw. Tigilan na natin to. Hindi nakinig si Adrian. Hindi ako papayag na iwan mo ko. Hindi bang sabi ko ay ako mag-iiwan at hindi ikaw? Tila drama sa pelikulang eksena. Hinila siya ni Adrian. Ngunit dumating si Vic at tinawakan itong isa niyang kamay. Palayain mo na si Tessa. Ako ang mahal niya. Adrian, hindi kita mahal. Gusto ko makasamang taong talagang mahal ko. Pakawalan mo na ako. Parang sinaksak ng ilang ulit ang kanyang puso. Sa mga bitinitawan niyang salita, tila gumuhong mundo ni Adrian. Tessa, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Ayusin natin ang pagsasama natin. Gagawin ko lahat para mahalin mo ko. Nakikiusap at nagmamakaawang anyo ni Adrian. Matigas ang iling niya. I'm sorry Adrian, si Vic ang mahal ko. Nakita niya nalaglag ang balikat ng binata. Tessa, huling tanong, pag-isipan mong mabuti. Ang dami natin pinagsamahan. Masaya naman tayo, hindi ba? Basag ng boses ni Adrian. Tumalikod siya at niyakap si Vic. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Ayaw niya, ngunit kailangan gawin kahit na kailan. Hindi niya naisip na masasaktan niya si Adrian. Napakasakit pala nang makitang nasasaktan ang taong mahal niya.
Nadinig niya ang palayong yabag ni Adrian. Hindi niya mapigil ang sariling lingunin ito. Gusto niyang takbuhin ang binata, ngunit nakatayo si Don Anselmo at masamang tingin sa kanya. Kitang-kita niyang ngiting tagumpay nito. Umuwi si Tessa sa bahay ni Tatay Rudy. Pinilit niyang ayusin ang sarili. Binabantayan niya si Eden habang nakikipaglaro sa ibang bata. Tulala siya tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Nasaktan niya si Adrian. Kaya niyang tanggapin ang galit nito, ngunit ang makita niyang siya ang dahilan ng kalungkutan nito at nang hindi niya kaya. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit paano kung malagi sa panganib ang pamilya niya, lalo na si Eden? Isang malalim na buntong hiningang kanyang pinakawalan. Naupo si Tatay Rudy sa kanyang tabi. May saklay ito't hirap na ring lumakad kaya inalalayan niyang ama. May problema ba kayo ni Adrian? Tanong nito. Naging mailap ang kanyang mga mata. Wala po, Tay. Sabi naman po sa inyo, wala po kami talagang relasyon. Bakit malungkot ang mga mata mo? Tay, hindi ako malungkot. Namiss ko lang kayo. Kailangan niya at kumurap ng ilang beses upang malusaw ang luhang namuo sa mata. Ayaw niya mag-alala pang ama. Kahit pa gusto niya yung bumalang halit ng iyak, punong-puno ng kanyang dibdib. Tessa, kilalang kilala kita. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Anong gumugulo sa isip mo? Tay, wala po talaga. Ngumiti siya ng matamis at yumakap sa ama. Sana hindi na ito magtanong pa. Tumunog ang kanyang phone. Tumatawag si Ma'am Michelle. Tay, saglit na po tumatawag si Ma'am Michelle. Michelle? Sino Michelle? Tanong na ama na hindi niya nasagot dahil napindot niyang receive call. Hello po. Tessa, pwede ba tayo magkita? Pinuntahan kita sa bahay mo pero walang tao. Hindi na po ako nakatira dyan. Saan po tayo magkikita? Nag-send ng oras at lugar si Ma'am Michelle. Nagtataka siya at gusto nitong makipag-usap. Sa pagkakaalam niya nag-iisa lamang ito sa buhay. Baka naiinip at walang makausap. Maaari din siyang magsabi dito ng pinagdadaanan niya. Sinong Michelle ang kausap mo? Tanong ulit ng ama. Si Ma'am Michelle Chua po. Napansin niya tila gulat si Tatay Rudy. Michelle Tan? Ulit nito. Hindi ka po ba nikwento sa inyong babaeng tumulong na makita namin si Eden? Magbibihis lang po ako at magkikita po kami. Aniya. Napahawak si dibdib ang ama. Tay, bakit po? May masakit po ba sa inyo? Nabahala siya na makita tong hinahabol ang hininga. Hindi ako makahinga. Magpunta po tayo sa ospital. Aniya nag-aalala. Nagpa-check up sila ni Tatay Rudy sa ospital. Mabuti na lamang at nasa mabuti tong kalagayan. Nasa taxi na sila pabalik ng tumatawag si Ma'am Michelle na wala sa isip niyang usapan nila magkikita. Hello po, pasensya na po't hindi po ako kagad nakatawag. Dinala ko po sa ospital ang tatay ko. Ganun ba? Kamustang lagi niya? Anang ginang sa kabilang linya. Okay na po, pwede po ba bukas na lang po tayo magkita? Sige, parehong oras at lugar. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Okay po, see you po. Tessa, huwag kang basta-bastang nakikipagkaibigan sa taong hindi mo lubusang kilala. Si Ma'am Michelle po bang tinutukoy ninyo? Mabait po siya, Tay. Kahit na, hindi mo pa rin siya kilala. Hindi magandang kutob ko sa kanya. Tay, gusto po ninyo pupuntahin ko siya sa bahay natin para makilala nyo. Napakabait at napakaganda niya. Naku, wag na. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tay, malaki na ako. Saka pinalaki niyo ako ng tama. Kayang-kaya ko sarili ko. Aniya kahit hindi rin siya sigurado kung kaya niya nga bang pagsubok na dumarating sa kanya. Nadatan niya si Ma'am Concy na naghihintay sa kanya. Mukhang alam na nitong nangyari. Tessa, pwede ka bang makausap? Tumango siya't niyaya sa likod ng bahay ang mom ni Adrian. May upuang kahoy doon na pwede nilang pwestuhan. Nalaman kong nangyari. Bungad nito ni Ma'am Concy. Hindi ko na po ililihim sa inyo. Tinatakot po ako ni Don Anselmo. Kaya nagawa kong iwan si Adrian. Naniniwala ko sa'yo. Higit kanino man, kilala ko si Anselmo. Hindi ko lang alam na gano'n na pala siya kahalimaw. Anong balak mo? Hindi ko po maaaring isakripisyo ang buhay ng pamilya ko kapalit na makasama ko si Adrian. Kaya po lalayo ako, kami ni Eden. Pero matindi ang galit ni Adrian, malamang po ay kusa na siyang umiwas. Ayaw mo bang ipagtapat sa kanyang totoo? Ma'am Concy, ayaw ko rin po masirang pagtingin niya sa daddy niya. Tatanggapin ko na lamang po na hindi kami para sa isa't isa. Tessa, huwag mo susukuan si Adrian. Mahal ko po siya kasi hindi ko po kayang isakripisyo ang pamilya ko. Sa ginawa sa akin ni Don Anselmo, alam ko po na kaya niyang pumatay ng tao. Tessa, gusto kitang tulungan, kaso ay hindi naman nakikinig sa akin si Adrian. Lumalapit pa lang ako, tinataboy niya na ako. Na-brainwash na siya ni Anselmo. Nakakatakot na mahawa ng kasama ng anak ko. Mabuting tao po si Adrian. Imposibleng mangyari po yan. Nagkita sila ni Ma'am Michelle sa isang restaurant. Walang tao, kung hindi silang dalawa lang. Magandang araw po, Ma'am Michelle. Mukhang importante po ang sasabihin niyo. Ngumiti ang matanda. Ikaw na munang kukumustahin ko. Kamusta ka na?
Nabibigla ko sa mga nangyayari sa buhay mo. Ikinasal na pala kayo ni Adrian. Nakarating po pala sa inyong balita. Pasensya na po't hindi po namin kayo naimbita. Hindi po dumating ang bride kaya ako nang ipakasal. Mahabang kwento po, aniya. Kumirot ang dibdib niya nang maalala si Adrian. Mahal mo bang lalaking pinakasalan mo? Hindi niya alam kung bakit ang dali para sa kanya magsabi ng damdamin sa babaeng kaharap. Opo, matagal ko na siyang mahal kaso po hindi pwedeng ipagpatuloy ang relasyon namin. Bakit? Kunot noon na tanong ng ginang. Ayaw po sa akin ni Don Anselmo, hindi lang po basta ayaw. Hindi ko na po ibibigay ang detalye pero kailangan ko pong iwan si Adrian kung gusto ko po ng tahimik na buhay. Ano ang ibig mo sabihin? Tinakot niya po ko na papatayin ng pamilya ko kapag hindi ko nilayuan ang anak niya. Nakita niyang simpatya sa galit ng mga mata na kausap. Walang hiyang yun. Dapat siyang mamili ng kakalabanin niya. Kung yun ang inaalala mo, ay kaya kong bigyan kayo ng proteksyon. Ma'am Concy, ayaw ko po kayong madamay pa at iba pong level ng kasamaan na ugali ni Don Anselmo. Tessa, hindi mo alam ang kaya kong gawin. Mas mayaman pa ako kay Don Anselmo. Gusto mo bang takutin din natin siya? Magiganti tayo. Ma'am Concy, ayaw ko po ng gulo. Baka po may mapahamak pa. Magulo pa din pong utak ko. Hindi ko po alam ang dapat gawin. Gusto mo bang makausap si Adrian? Saglit siyang nag-isip. Anong sasabihin niya? At paano kapag nalaman ni Don Anselmo? Hindi na po muna siguro. Bakit po niyo ako gusto makausap? Nakita niyang huminga ng malalim ang matanda. Balisa ito tila hindi alam kung saan magsisimula. Oo, napaka-importante para sa ating dalawa ang pag-usapan natin. Nilapag nito sa table ng isang folder at may kinuha itong ilang lumang larawan. Inabot itong isang larawan ng dalaga pa to. Nakatupi ang litrato. Inalis niyang pagkakatupi. Nakita niya ama ng katabi ni Ma'am Concy. Puno ng pagtataka ang kanyang muka. Kilala po ninyong Tatay Rudy ko? Kilalang kilala, huwag kang mabibigla. Dati kami mag-asawa. Napaawa ang labi niya. Binigyan naman itong envelope na may lamang resulta ng DNA test. Nilang mag-ina, bumalati ang pagtataka sa kanyang muka habang nilalabas ang dokumentong nasa loob ng envelope. Matapos mabasang nakasulat ay napatingin siya sa matandang nasa harapan na umiiyak. Tessa, anak kita, akong nanay mo. Hindi ako namatay sa panganganak kagaya ng sinabi ng Tatay Rudy mo. Anang ginang, hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi maproseso ng utak niya ang sinabi ni Ma'am Michelle.